FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dana. 26 years old, na nakatira sa Manila City. Lumaki ako sa broken family mga idol. Pangatlo nga kami sa naging pamilya ni Papa eh. At kasama namin sa bahay, ang bunso niyang anak sa una niyang asawa. Sa lahat kasi ng napangasawa ni Papa, sa mama ko siya nagtagal mga idol. Pero ngayong wala na si mama. Kami na lang ang nag-aalaga sa kanya. At siguro sa galit ng mga nauna niyang pamilya, ayaw na nilang kupkupin si Papa. Pero kasi, si Papa na lang yung meron ako eh. Kaya kahit mainitin yung ulo niya, palagi ko siyang mahal mga idol. Maraming salamat po. Muli ito po si Dana. And I thank you. Jigs! Ate, O ano na? Ba't di ka pa umaalis? Anong oras na? Late ka na naman sa trabaho mo. nag-resign na kasi ako ate. Nag-resign ka na naman! Paano? Pinagtutulungan nila ako ron. Saka, napakababa rin naman kasi ng sahod dun ate. Ayan na nga sinasabi ko sa'yo, Jigs. Resign ka ng resign. Hirap na ako sa trabaho ko. Tapos hindi ka pala makatulong dito sa bahay. Hindi ka magbigay ng pera. Ate naman kasi, napakababa nun. Sa susunod ate, maghahanap ulit ako ng trabaho. Yung, alam mo naman, as an editor, dapat malaki yung sinasahod ko ate. Alam mo, huwag ka kasi masyado mayabang. Tsaka kung ano ibigay sa'yo, tagapin mo. Lunukin mo muna ang pride mo. Kung maliit ang bigay sa'yo ngayon, okay lang. Sa susunod, lakihan mo na yung singil. Hindi yung agad-agad naniningil ka na malaki. Alam mo naman si Papa, nagdadialysis, wala na nga akong pera eh. Ay naku, pungi na si Papa. Dito na ako. Morning pa. Ano naman yung naririnig ko kayo sa labas ng bahay? Lakas ng boses niya. Ano ba yung nirereklamo naman itong kapatid mo? Si Jigs. Nag-resign na naman to sa trabaho eh. Ano? Ikaw pa may gana mag-resign sa trabaho mo? Wala ka na talagang permis sa trabaho. Buwan ka lang lagi ka na lang umaalis sa pagtrabaho mo. Hindi ka talaga magtino. Pasensya na pa. Pasensya na. Magtino kayo dahil para sa'yo din yan. Magtimpla mo ako ng kape. At antok ako. Sige pa, magtitimpla lang natin ng kape. Pa, nga pala. Pas muna ako ngayong buwan Wala pa akong mabibigay sa'yo eh. Pero okay na yung pampagamot, pampadialysis, saka yung iba. Wala lang akong mabibigay na extra pa. Isa ka pa. Lagi ka na lang walang pera. Ang dami-dami mo pinagkakakitaan at racket. Tapos, ito pa sasabihin mo sa akin. Okay lang naman, wala kang pera, Dana. Tignan mo naman, baka nagbo-boyfriend ka na. Baka naman may lalaki ka ng pinagkagastusan. Wala pa. Alam mo naman na hindi ko na kayang mag-boyfriend eh. Ang dami kong ginagawa. Di bale pa, babawi na lang ako, hanap ako ng racket. Nako, dami-dami. Tignan mo, bayat-bayay yung dating ng parcels dito sa bahay. May pagbayad ka. Tapos sasabihin mo, wala kang pera. Nakaka-stress na talaga dito sa bahay na to. Nakaka-bullshit na! Sumahod na naman ako sa aking racket na pag-tutor sa mga foreigner. Uy, oo nga pala. Pasok mo naman ako dyan, oh. Kailangan ko talaga ng pera eh. Ano yung pasok?
Ikaw pa ba, Dana? Ang dami mo ng karakitan. Baka naman na mamaya hindi mo na to kayang i-handle pa. At baka mamaya mag-sacrifice pa yung katawan mo, ang kalusugan mo. Kaya ko yan. Nasushort talaga ako eh. Paano kasi yung kapatid ko? Nag-resign na naman. Sa totoo nga lang, mas malaki binibigay na pera nun eh. Pero, sige na habang naghahanap siya ng trabaho, dyan muna ako, rarakit ako. Di ba tuturo lang naman ng English yan sa mga foreigner? Oo. Pero inaalala nga kita, baka kasi mamaya mapahiya pa ako sa company na pinagtatrabawan ko. Uy, Sa hindi. tutorial na to. Baka mamaya alisan mo na lang ko kaagad. Tapos ako pa masisi dahil ikaw yung nirekomenda ko sa kanila. O hindi. Sige na Promise, di kita ipapahiya. Ipagmamalaki mo pa talaga ako dyan. Siguraduhin mo lang ha dahil nung nakarami nirekomenda ako. Pero ang tigas ng ulo. Hindi. Kilala mo yon. Oo, alam ko. Kilala mo kaya siguraduhin mo lang na maging responsable ka dito ha. Promise. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go. Pagtuturo ang pangunahing pinagkakakitaan ko, mga idol. Ang totoo niyan, hirap na ako sa gastusin sa bahay. Kasi nagdadialysis si Papa eh. Malaki yung maintenance na kailangan niya. At cargo ko lahat yon, mga idol. Paminsan nakakahingi ako ng tulong sa ibang pamilya ni Papa. Pero hindi ito sapat sa mga pangangailangan niya. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko malalagpasan lahat ng ito, mga idol. At kung magpapakatotoo lang ako, gusto ko nang takasan lahat ng responsibilidad ko. Oy, paano? Dito ko muna iiwan to si Miguel, ha? Wala naman ako magagawa. Tsaka, kung ganun ang sitwasyon na doon sa lugar ninyo, mas maigi pa na nandito siya. Baka mapahabag pa siya doon. Oy, Miguel, siguraduhin mo hindi ka gagawa ng gulo rito. Opo, ako pa ba? Alam mo naman napakabait kong tao. Sila lang umahabol sa akin. Diyos ko, ewan ko kung ano magiging reaksyon ng mga anak nito. Wala naman sila magagawa. Ah, Tuloy mo lang ayan na. Magiging matigas ang ulo mo dito. Ay, Opo, Jigs, pa. halika na. Ay, good morning po. Morning po. Oh, Tita, mano po. Ay, kawa ka na Diyos. Naparito ho kayo. Ay pa, mano po. Ah, mana po pa. Ay, paano yan? Isang buong lechon manok lang nabili ko. Ay, hindi na kami magtatagal. Pupunta lang ako rito dahil dito ko muna sana iiwan to kapatid ninyo, si Miguel. Dito muna siya, ha? Hindi ko alam kung gaano katagal, basta sana dito muna siya. Ho? Ba't ho dito sa bahay? Ba't dito, Miguel? Anong nangyari? Ate, napakadami kong trouble sa kabila eh. Ang daming umahabol sa akin. Baka pwede magpalaylo muna ako dito. Trouble? Baka naman dito ka magasik ng trouble. Baka naman dito ka habuli ng mga tao. Mapahamak pa kami nila Papa, kami nila Jigs. huwag nyo na pagtalunan yan. Nakapag-desisyon na ako na dito muna si Miguel. Pa, ang dami-dami na natin. May daragdag pa. Ano ba yan? Ano ba? Samantalang pare-pares naman tayo magkakapatid dito. Tsaka ang inihiling ko lang naman, ilang araw o ilang buwan na pag-stay dito para lang makabawi ako. Yun na nga. Kulang na nga sa budget. May daragdag pa na tao. Tumigil na nga kayo. Pa yan? Oo. Paano? Ano? Eddie, ano gagawin? Simula ngayong araw, dito muna si Miguel sa pamamahay na ito. Magsitindo kayo habang magkakasama kayo. At saka Deli, bago kayo umalis. Ito, 500 pesos. Ay, Diyos ko, salamat. Para meron ka pabasahe at pabili mo ng maintenance. Pa, di ba binigay ko sa'yo kanina yan? Pang grocery nga dapat yan eh. Maawa ka na ba sa tita mo?
Hindi naman yung ibang tao. O sige na, pupunta pa ako sa munisipyo. Miguel, Po. sana naman ha, paalala lang ulit. Bawal ka magdala ng mga kaibigan dito. Tsaka, kung lalabas ka, magsasabi ka sa amin lahat. Tsaka kung sino mga kasama mo. Dahil baka mamaya delikado. Opo, ako naman bahala sa sarili ko. Alam ko naman po yung mga kaya kong gawin. Basta ayoko lang magdadala ka ng bisita dito, bawal na bawal. Dahil baka mamaya ma-expose pa si Papa. Ay nako, nasa pagkainan tayo, dami niyong sinasabi. Nagbibilin lang ako pa. Dana, ako pa rin ang padre de pamilya ng tahanan na ito. Hanggat ako nabubuhay, ako ang may karapatan na magdesisyon. Kung ano man ang gawin dito ni Miguel, saklaw ko yon. At kayong dalawa rin, gawin nyo na lang yung mga gusto nyong gawin sa buhay. Oo pa, alam ko naman po yun. Gusto ko lang din paalalahanan si Miguel dahil kung sakaling may mangyaring hindi maganda, madadamay kami ni Jigs. Oo nga pa. Wala akong kinakampihan sa inyong tatlo. Pantay-pantay ang pagmamahal at pagtingin ko sa inyo bilang mga anak. Pero kung papakitaan niyo ako ng hindi maganda, tandaan ninyo, baka kayong tatlong palayasin ko dito sa tahanan na to. Naintindihan niyo ba? Opo. Sige na, kumain na kayo. Sandali lang pa. Miguel, yung kwarto mo, yung pangatlo sa taas ha. Sige ate, naiintindihan ko po. Sige na, kumain na. Tapos na ako maghuhugas niyan. Hoy Miguel, anong ginagawa mo dito? Ate naman, nakakagulat ka naman. Akala mo naman, ibang tao yung nandito. May tinitingnan lang ako, nagtitingin-tingin lang. Anong titignan mo dito sa kwarto ko? At sabi ko sa'yo, di ba, ang kwarto mo, yung pangatlo dun sa dulo. Ba't nandito ka? Unang-unang kwarto to. Akala ko ito yung pangatlong kwarto. Hindi nyo naman ako inatid. Wala namang nag-asikaso sa akin. Oh. Teka, ano nangyayari dito? Eto kasing si Miguel, oh. Inabutan ko dito sa kwarto ko, nagtitingin-tingin. Oh, Miguel, ba't ka nandito sa kwarto ng ate mo? Yun nga, hindi nyo naman ako inatid. Kaya hindi ko alam kung saan yung kwarto na sinasabi nyo. Oh, siya. Sige na, tara na. Ay nako, sa susunod ha, huwag kang papasok sa kwarto ng may kwarto. At huwag ka rin papasok dito sa kwarto ni Jigs. Ayaw na ayaw din ito na ginagalaw yung gamit niya. Lalong-lalo na yung laptop niya. Ito naman si ate, para namang ibang tao ako sa inyo. Nandito lang naman ako, hindi ko nga alam. Saka, sobrang mahal kasi ng mga gamit na yan, Miguel. Kaya pinoprotektahan lang din namin. O sige na, magsipag-alis na nga kayo dito. Huwag na kayo bumalik dito sa kwarto ko ha. Jigs! Ate, Hindi ka nga dito. Ano? Nasaan yung almusal ni Papa? ito na ate. Kukuha na ko na si Papa. Hindi, alika na. Isabay na natin iakyat to kay Papa. Oh, sige ate. Ano, nakita mo si Miguel? Saan? Wala. Wala eh. Hindi ko nakikita si Miguel eh. Ay, nako. Tignan mo. Aga-aga umaalis-alis. Saan na naman pupunta yun? Oh. Pa! Nangyari sa'yo, pa! Dali niyo ako sa ospital. Pa! Ano ba yan? Teka lang, Jakes, ikaw muna magbantay dito kay Papa sa ospital ah. So, sige ate. Teka lang. Nasaan na naman ba si Miguel? Hayaan mo na. Tinetext ko, hindi naman nagre-reply eh. Ako na naman mag-isa rito magbabantay. Basta tignan mo muna, saka kung anong kailangan ni Papa, uwi mo na ako, kukuha ko ng gamit. Oh, sige ate. Nandun din kasi yung pera ko eh. Okay. Mag-iingat ka.
Basta, mantay mo si Papa, huwag kang aalis dito ah. Oo ate, ako na bahala kay Papa. Sige na, punta mo na siya sa kwarto. Sige na. Diyos ko, ano nangyari dito sa bahay? Yung mga gamit namin gulo-gulo. Ala! Saan yung sa kwarto ko? Yung laptop namin! Ano ba yan? Napasukan ba yung bahay? Saka yung pera ko. Yung pera ko! Ah! Nawawala yung pera ko! Sino naman pumasok? Miguel? Baka si Miguel! Ayop ka, Miguel! Nagpatong-patong na lahat ng problema ko, mga idol. Nalimas na lahat ng gamit sa bahay. Nasama pa pati yung laptop namin ng kapatid ko na ginagamit namin sa trabaho. Nakuha nga din yung katiting kong ipon na pinakaipit-ipit ko pa sa ilalim ng kama ko. At napag-alaman ko na yung kapatid kong si Miguel at mga kabarkada niya ang pumasok sa bahay namin. Nagkasabay pa lahat sa pagkakasakit ni Papa. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera, mga idol. At ang pinakamasakit pa dito, kahit isang beses, wala man lang dumalaw kay Papa sa mga nauna niyang pamilya, mga idol. O ano, Jigs? Okay ka na ba dun sa racket mo? Okay naman ate. Kahit papano magbabayad naman sa akin 50,000. Sa 10 video, okay na yun. Pinatos ko na. Kesa naman wala tayong ipambayad kay Papa. Mabuti naman. Diyos ko. Ay. Pa. Naririnig ko yung pinag-uusapan ninyo. Ay. May kailangan ka ba, Pa? Wala naman. Eto, may bibigay ako sa inyong dalawa. Susi ito ng kahadiyero. Doon sa likod ng aparador. Doon yung mga passbook ko at saka ibang cash. Inipon ko yon. Sakaling mayroong dumating na emergency tulad nito. Kunin mo, Dana. At doon lahat ng mga pensyon ko at hindi ko pinapaalam sa inyo yun. Para makadagdag sa bayarin dito sa hospital. Pa, baka may paggagamitan ka nun Huwag ka mag-alala. Ito si Jigsaw. Rumakit naman Hindi. Para sa ating pamilya yon. Nagkataon lang ako yung dalintikan. Kayong dalawa, magbahalan kayo magkapatid, ha? Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako dito sa bundok ito. Ano ka ba, Pa? Huwag ka magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Hindi natin masasabi. Pero gusto ko lang sa inyong dalawa, mag-unawaan. At higit sa lahat, huwag kayong magtatampuhan at mag-aaway. Mahal na mahal ko kayong dalawa. O siya, kunin mo na doon, Dana. Ito na. Salamat, Pa. Susi. Magpahinga ka muna, Pa. Huwag ka na muna masyado mag-isip. Oh, ilagay mo na sa bag to, Jigs. Kumusta ate?
Ganun talaga. Kaya siguro ganun na magsalita si Papa. Hindi niya na pala kakayanin. Ganun talaga ate. Wala tayong magagawa eh. Ano, yung huling bilin sa'yo ni Papa. Nasabi niya ba? Oo ate. Kahit ganun yun si Papa. Mahal na mahal ko si Papa. Kahit din naman ako ate. Kahit medyo pasaway ako kay Papa eh. Mahal na mahal ko yun. Ay, naku. Basta magtino ka na. Yun lang din naman ang gusto niya para sa'yo eh. Kahit na ganun si Papa, salamat ako na minahal ng buong kapatid. At alam mo na yun ate. Ewan ko sa'yo. Hindi na kita maintindihan. Singa mo nga yung sipon mo. Di bagay si umiyak eh. Maangas ka kasi. Eh, paano ba yan? Sige na. Sige na ate. Asikasuhin ko na lang din yung mga gamit ni Papa. Saka kung may kukunin ka ba dito, gusto mo yung jacket niya, ikaw na magtabi. Oo ate. Para may remembrance naman ako kahit kay Papa lang. Babo, sige na nga. Ulis ka na nga dito, nainis na ako sa'yo. Kunin mo na yung gamit ni Papa doon. Sige na ate. Hindi